Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw sa ating mga tagapakinig. Welcome po muli sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Napapakinggan po ninyo sa anumang bahagi ng mundo sa pamamagitan ng ating himpilang radyo, Pilipinas World Service ng Presidential Broadcast Service. Napapakinggan po tayo sa Radyo Pilipinas World Service audio streaming sa inyong mga PBS eVox receiver app at sa Radyo Pilipinas World Service official Facebook page at YouTube channel. Nagbabalik na rin po tayo sa shortwave radio, ang Radyo Pilipinas World Service mapapakinggan sa ibayong dagat para sa ating mga kababayang overseas Filipino workers at mga seafarers dito sa mga sumusunod na frequencies. Sa English program, tuwing 10 a.m. hanggang 11:30 a.m. ay mapapakinggan sa shortwave frequency na 12.020 MHz, 15.640 MHz at 17.665 MHz. Ang Filipino program naman po na mapapakinggan tuwing 1:30 a.m. hanggang 4:30 a.m. ay available po sa mga shortwave frequencies na sumusunod. 9.370 MHz, 9.925 MHz at 12.120 MHz. Sa pakikipagtulungan pa rin po ito ng Presidential Broadcast Service sa United States Global Media o USGM, ang dati pong Voice of America. Ito po si Bea Gaza de Guzman, samahan po ninyo ako sa kabuuan ng ating programa ngayong araw. Kapapalooban pa rin po ng mga panayam sa mga napapanahong issue at mga mahahalagang balita mula dito sa ating bansa, kasama ng mga ulat mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, segmentong business, sports at showbiz. Antabayanan po at sa inyo na sa ilang sandali ang kabuuan ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Mga kaganapan sa Kamaynilaan at mga kalapit na lalawigan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Bago po tayo pumunta sa pasada ng ating mga balita, eto muna. Ilang overseas Filipino workers o OFWs ang dumulog sa National Bureau of Investigation o NBI nitong Huwebes para ireklamo ang isang courier service company sa Makati na hindi umano na ihatid ang mga ipinadala nilang mga balikbayan box. Sinamahan ng mga tauhan ng Bureau of Customs o BOC at Department of Migrant Workers o DMW ang mga OFW sa tanggapan ng NBI para maghain ng reklamo laban sa courier service. Ayon sa mga nagrereklamong OFW, delayed ang mga ipinadala nilang mga kahon na mula 5 hanggang higit 1 taon. Ang iba sa kanila nauna pang umuwi sa Pilipinas kaysa sa kanilang ipinadalang mga balikbayan box. Pangamba naman ng ilang OFWs, expired na ang ilan sa mga nakalagay sa ipinadala nilang balikbayan box, habang sinasabi ng isang OFW na 9 na kahon ang kaniyang naipadala noon pang taong 2024 at hanggang ngayon hindi pa rin naipapadala. Ayon sa Customs, tinatayang 10,000 na mga Pilipino ang apektado ng libo-libong balikbayan boxes na naiwan sa mahigit 100 containers na pinabayaan umano ng courier service. Kaya naman, live po tayong makikibalita sa ating pong panauhin. Kasama po natin via Zoom si Deputy Commissioner Michael Fermin ng Internal Administration Group ng Bureau of Customs. Magandang araw po sa inyo, Deputy Commissioner. Si Bea Gaza de Guzman po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
Magandang araw, Bea, at magandang araw po sa ating mga tagapagsubaybay. Maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin. Deputy Commissioner, ito nga po ang aming katanungan. Ano po ba yung pinaka-realistic na timeline ng Bureau of Customs para ma-release po ito mga napabalitang balikbayan boxes na ipinadala ng OFWs na hanggang ngayon ay hindi pa rin daw po nila na tatanggap? Sa ngayon po, since abandoned na yung mga boxes na ito, no, Mm-mm. idinulog na rin po natin sa ating Secretary Frederick Go ng Department of Finance upang ihingi ng kaukulang tulong para sa pondo sa cost of delivery. Layunin po ng Bureau of Customs na maibalik muli ang mga kahon na ito sa kanilang mga original na receivers, no, sa kanilang mga pamilya. Inaantay lamang po namin ang magiging abiso at tinitiyak sana namin na hangga't maaari ay mapaabot natin bago magkapaskuhan yung kanilang mga boxes. Ayun, mabuti naman po para at least matuwa naman ang ating mga OFW families. Deputy Commissioner, matitiyak po ba natin ng BOC na mawe-waive o gagawin ng libre yung anumang storage fees o duties para hindi na po madagdagan ng gastos ng ating mga OFW families? Actually po, ang storage fee po ay port charges, no? Okay. Yung pong tinatawag na demorahe at arastre, sa port charges po yan. Pero ang Bureau of Customs po gumawa na rin po ng intervention, no? Sumulat po tayo sa Office of the President para pa sa pamamagitan po ng PPA ay ma-waive po yung mga port charges na ito. Okay. Okay, that's good po. Eto naman po, sir, maraming OFWs po nagrereklamo at nangangamba na expired o sira na yung mga laman ng kahon kasi sa tagal po. Sabi around 6 months or over a year po na hindi ito nakuha nung mga talagang intended receiver. Paano po yung danyos o kompensasyon para sa mga ito? Yan po ang dahilan kung bakit po sinamahan natin sila sa pagpa-file ng kaso, no? Dito po nakapaloob pati po yung civil damages, no, sa cost po ng mga nasira at yung time na nawala po na dapat na receive yung mga Okay. boxes. Ilan po diyan may mga gamot ng kanilang mga pamilya, no, o Yes. pagkain para damit para sa kanilang mga anak na inaasahan sana para sa Kapaskuhan. Mm. Okay. Ayun. So at least ito naman po may compensation, matutulungan ng BOC itong mga OFW families. Tapos sabi po din ninyo from the BOC na matutulungan nyo rin silang mag-file ng large-scale estafa. Paano po naging large-scale estafa ang operasyon ng courier na ito, sir? Under PD 1689 po, no, yung large scale estafa po ay nagagawa ay in connection po ito sa economic sabotage kapag it is committed against the general public or committed po ito against a large number of victims. Okay. Or otherwise, it involves substantial amount of money or property causing widespread damage or public prejudice. Pasok po lahat ito sa kaso ng nangyari dito sa ating mga kababayan sa pagpapadala po sa Makati Express. So yun ang kanila magiging accountability paglabag sa PD. Paulit nga po, sir, 18, tama ba? 1869 narinig ko? PD 1689 po. 1689, ayun. And sir, mabablacklist na po ba itong mga inirereklamong courier service company dahil sa dami ng balikbayan boxes na hindi na ipadala? Tayo po ay sumulat na rin sa Department of Trade and Industry. Alam nyo, Bea, ang blacklisting po at ang accreditation ay nasa DTI FTEB, no? So sumulat na po tayo doon sa part naman po ng Bureau of Customs. Nag-issue na po ng suspension order si Commissioner Ariel Nepomuceno at Okay. nag-show cause order na rin po sa Makati Express para sagutin ang kanila pong pag-abandona dito sa mga kahon ng ating mga kababayan. Okay. And may nagtatanong po kung saan daw po pwede makita ang master list ng mga tracking numbers o pangalan na nasa kustodiya ng BOC. Ito po, wala po tayong tracking number at master list na maipoprovide sa ngayon dahil wala pong manifest na na-forward ito pong consolidator. Oh, Pero ang okay. gagawin po natin, sa oras po na i-strip po natin ng containers, mag-actual inventory po tayo, no? At dito po, ang mahigpit na bilin ng ating commissioner ay it should be recorded, no? May mga body-worn cameras ang ating mga tauhan, meron pong representante itong ating mga OFWs, at iba pang maaring mag-observe dito po sa gagawing pagbubukas po at pagre-record ng physical
inventory. Okay. And sir, dahil po paulit-ulit yung ganitong modus tuwing sasapit ang Kapaskuhan o yung peak season, ano po yung bagong patakaran ng ating ahensya na ipatutupad para masiguro na ang mga balikbayan boxes po ay maipapadala doon sa mga intended receiver ngayong 2025? Tayo po ay meron na pong isinumite na Customs Administrative Order na naglalayon po na magkaroon ng sariling registration at accreditation ng Bureau of Customs para sa mga freight forwarders. Okay. Kabilang po dito yung pagsusumite ng kanilang kontrata sa consolidator abroad, no? At para makita po natin na isa po yung liability ng consolidator sa abroad at ng deconsolidator dito sa Pilipinas. Okay. Kabilang din po yung pagpo-post ng cash band para po matiyak po natin na kung may mga ganitong aberya ay i-charge po natin sa kanilang band, no? Yung pong mga gastos para sa mga delivery ng mga kahon. Okay. Alright. And Deputy Commissioner, ang inyong final message na lang po sa ating mga tagapakinig at tagapanood dito po sa Radyo Pilipinas World Service. Kami po patuloy ang aming paalala sa ating mga kababayan lalo sa abroad na maging mapanuri sa pagpili ng kanilang mga freight forwarders. Sa mga susunod na panahon, isisikapin po naming maglabas ng parang accreditation list upang mag-guide po sila. At gayon din naman sa lahat pa ng mga naging biktima ng ganito pong abandonment ng mga boxes, maaari po silang makipag-ugnay sa amin sa Bureau of Customs. Maaari po nila kaming i-message sa alinman sa ating mga platform, sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok, at sa ating pong email address. Okay, ayun. Maraming salamat po, Deputy Commissioner Michael Fermin, sa inyo pong oras. Mabuhay po kayo. Mabuhay kayo at maraming salamat. Yan po si Deputy Commissioner Michael Fermin ng Internal Administration Group ng Bureau of Customs sa kanya pong update hinggil nga po dito sa napabalitang mga balikbayan boxes na ang tagal na po hindi na re-receive ng mga intended recipient, mga pamilya ng overseas Filipino worker, no? Sayang po ang mga ito at mabuti naman na meron po tayong mga ilang hakbang kung paano po ito maa-address. Samantala sa pagpapatuloy po ng ating balitaan, isa pa pong malaking balita, pagbibitiw ni dating Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Rogelio Singson sa Independent Commission for Infrastructure o ICI, hindi makakabawas sa kredibilidad at integridad ng komisyon ayon sa Malacanang. Magbabalita si Alvin Baltazar. Walang nakikitang punto ang Malacanang sa pananaw ng ilan na makakabawas sa kredibilidad at integridad ng Independent Commission for Infrastructure ang ginawang pagbibitiw ni dating DPWH Secretary Rogelio Singson sa komisyon. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, maraming magagaling na naririyan pa din sa ICI at bahagi ng Independent Commission. Maaaring mayroon lang nagpapalaganap ng negatibong impormasyon, sabi ni Castro, kasunod ng pagbibitiw ni Singson na ang layunin ay hindi maging maganda ang tingin ng tao sa ICI. Si Singson ang ikalawang taga-ICI nang bumitiw sa komisyon habang nauna nang nag-resign si Baguio City Mayor Benji Magalong. Pero paliwanag ni Castro na wala si Magalong sa ICI dahil sa conflict of interest habang si Singson ay dahil naman sa isyong pangkalusugan at usapin sa seguridad. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. House Majority Leader Sandro Marcos binigyan ng go signal ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na ilabas ang video ng kanyang testimonya. Balita mula kay Kathleen Forbes.
Matapang na hinarap ni House Majority Leader at Ilocos Norte Representative Sandro Marcos sa Independent Commission for Infrastructure nitong Huwebes at pinahintulutan ng komisyon na ilabas ang video ng kanyang testimonya. Giit ni Marcos wala siyang itinatago at bukas siyang isapubliko ang buong pagdinig maliban na lamang sa anumang bahagi na maari makasagabal o makaapekto sa isinasagawang investigasyon ng ICI. Matatandaan ang kusang loob na humarap sa ICI ang presidential son upang tulungang mabigyan linaw ang ilang isyu matapos siyang idawit ni dating Congressman Zaldico sa umano'y budget insertions. Una niyang sinabi na bukas siyang i-livestream ang kanyang pagharap, ngunit kalaunan ay humingi na executive session. Paliwanag niya, ang tanging dahilan ng kanyang hiling para sa executive session ay upang maprotektahan ang integridad ng proseso, hindi upang protektahan ang sarili. Binigyan din niya na ang pangunahing layunin niya ay tiyaking hindi matitinag ang kredibilidad ng fact-finding process. Kaya naman ipinauubaya niya sa ICI ang desisyon na ilabas ang video ng kanyang testimonya kung sa tingin nila ay hindi ito makakaapekto sa kanilang investigasyon. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nagpasalamat sa Omani government kasunod ang pagtulong na mapalaya ang 9 na marino na nabihag ng mga Houthi sa Yemen. Ang ulat mula kay Raquel Bayan. Ikinalugod ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nasa ligtas at maayos na kondisyon na ang 9 na Pilipinong marino mula sa lumubog na barko na MV Eternity Sea sa Red Sea noong Hulyo na nabihag rin ng mga Houthi sa Yemen. Nasa Oman na anya ang Filipino seafarers at inaayos na ang mga kinakailangang dokumento upang makabalik na ang mga ito sa kanilang pamilya sa lalong madaling panahon. Nagpaabot ng pasasalamat si Pangulo Marcos sa Department of Foreign Affairs, Department of Migrant Workers at Philippine Embassy sa Oman na nagsumikap anya upang maisakatuparan ito. Nagpasalamat rin ang Pangulo sa Omani government na walang tigil na tumulong sa Pilipinas para sa pagsasakatuparan nito. Sa Sultanate of Oman, ang namumuno ay ang Sultan Haitham bin Tariq at sila po ay talagang kaibigan po ng Pilipino at lahat ng maaring gawin para iligtas ang ating mga marino ay kanilang ginawa. Kaya naman ay nandito na tayo at nailigtas yung Siyam. Dumating sila sa Oman, nagka-briefing ng kaunti, inaayos ang mga dokumento nila at hindi na natin pinatagal. Gusto na siguro nila umuwi, Pasko pa. Kaya pinauwi na natin at parating na rin sa Pilipinas. Ipapaabot din natin ang ating pakikiramay sa pamilya ni Mr. Neil Roy Faner dahil po siya ay sumakabilang buhay noong inatake yung barko na sinasakyan ng mga marino natin. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Isang Pinoy detainee sa Lebanon na nakatakdang makauwi sa Pilipinas matapos maresolba ang kasong legal nito. Ibinalita ito ng Philippine Embassy in Beirut Administrative Officer Jessalina Escame sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. 4 hanggang 6 na mga Pilipino ang nasa piitan ng Lebanon. Isa rito makakauwi na sa Pilipinas matapos ang pahintulot ng Lebanese deportation. Pero yung isa po ay fortunately ay nakasuhan po siya ng theft. Pero fortunately po last week nakatanggap po kami ng notification from the Lebanese immigration na pwede na siyang deportation, na pwede na po namin siyang pauwiin. Oy. So binilang po agad namin ng ticket and so actually mamayang gabi po kasama si Alafier, maihahatid niya po yung i-repatriate po and yung kasama po dun yung isang detainee na fortunately makakauwi na. Tiniyak naman ni Escame na regular silang naghahatid ng welfare assistance sa mga Pinoy na nakakulong sa piitan ng Lebanon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Kabuang 34 na mga Pilipino ang nasa pangangalaga ngayon ng Embahada ng Pilipinas sa Lebanon. Kinumpirma ito ng Philippine Embassy in Beirut Administrative Officer Jessalina Escame sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Namamalagi ang mga ito sa Migrant Workers Resource Center o MWRC ng Embahada. Ang iba rito nag-aantay na lamang ng mga exit clearance habang ang iba nire-resolba pa ang legal cases bago makauwi sa Pilipinas.
Nagbibigay naman ang Embahada ng Pilipinas sa Lebanon ng mga training upang mapadali ang reintegration ng mga ito sa pagbabalik sa bansa. Meron po tayo, as of today po, meron tayong 30 adults. Tapos may 4 na children din po na naandito po sa pangangalaga ng embassy at ng MWO. So MWRC, Migrant Workers Resource Center. So nandito po sila habang nag-aantay po sila ng mga exit clearances. Ang iba naman po, unfortunately, may mga legal cases na inaayos po ng ating legal counsel. So habang nag-aantay po ay nandito sila sa pangangalaga natin. Pero habang po nandito rin sila ay binibigyan din po natin sila ng mga trainings para pagdating po nila sa Pilipinas ay somehow ready po sila sa pwede nila pong pagkakitaan pagdating po sa Pilipinas. Si Philippine Embassy in Beirut Administrative Officer Jesseline Escame. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Tinatayang nasa 3,000 mga overseas Filipino worker o OFW ang na-repatriate ng Migrant Workers Office o MWO Beirut, Lebanon dahil sa gulo sa gitnang silangan simula pa noong taong 2023. Ayon kay Philippine Embassy in Beirut Administrative Officer Jesseline Escame, sa pakikipagtulungan pa rin ito sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan tulad ng Overseas Worker Welfare Administration or OWA. Sa ngayon nasa Alert Level 3 pa rin ang Lebanon at bukas pa rin ang voluntary repatriation ng embahada para sa mga Pilipino doon. Since 2023 yung data po namin, so roughly 3,000 na po ang napauwi din ng MWO. Through the help din yung iba, of course, with the OWA and of the embassy as well. Naman ni Philippine Ambassador to Lebanon, Marlowe Miranda, mahirap na tignan lamang ang mga OFWs bilang matigas ang ulo dahil ayaw pang umuwi sa Pilipinas sa gitna ng sigalot sa gitnang silangan. Punto nito, maganda kasi ang kanilang trabaho roon at nabuo na rin ang tiwala sa kanila ng mga employer. Hindi naman po sa kanilang sa parang matigas ang ulo na how they are portrayed sometimes by our some of our politicians maybe who are really encouraging Filipinos to just come home and wait it out habang may gera. Sila po mismo adamant about staying on in Lebanon dahil nga sa very sabihin na lang natin maganda yung trabaho nila talaga sa Lebanon, mahirap iwan. Kasi sila rin ay pinagtiwalaan na ng mga employers na siguro meron dito mula 5 up to maybe 40 years na nagtatrabaho dito. And I think bibihira yung mga ganong klaseng profile ng Filipinos sa buong mundo. The Philippine Ambassador to Lebanon, Marlowe Miranda. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. 2026 budget bill pasado na sa ikalawang pagbasa ng Senado. Third reading at BICAM ng panukalang budget inaasahang sa susunod na linggo. Narito si Nympha Asuncion. Inaprubahan na ng Senado sa ikalawang pagbasa ang higit 6.7 trillion pesos na panukalang pambansang pondo para sa susunod na taon. Nagpahayag naman ng pagtutol sa pagpapasan sa ikalawang pagbasa sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at Senador Joel Villanueva. Pinaliwanag ni Cayetano na bagamat malaking oportunidad ang 2026 budget na maging game changer budget, hindi pa rin anya ito ganap na nagtataguyod ng rural development at nananatili pa rin ang mga unprogrammed funds. Sa kabila nito, nangako ang Minority Leader na makikipagtulungan pa rin sa majority block ng Senado, lalo na sa isasagawang Bicameral Conference Committee meetings kasama ang mga miyembro ng Kamara. Nakatakdang aprubahan ng Senado sa ikatlo tuling pagbasa ang 2026 budget bill sa Martes, December 9. Matapos ito ay gagawin ng BICAM simula December 11 hanggang December 13. Target ng Kongreso na maratipikahan ang budget bill hanggang sa huling araw ng kanilang sesyon bago ang kanilang holiday break sa December 19 at umaasang mapipirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang isang ganap na batas sa December 29. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan,
Ang Pilipinas ngayon. Tumanggap si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng military honors mula sa Eastern Mindanao Commando Eastmincom sa pangunguna ng bagong talagang Commander Major General Adonis Ariel Orio. Ito ay naganap sa pagbisita ng Pangulo sa Naval Station Felix Apolinario sa Panacan, Davao City. Pinangunahan ng Commander-in-Chief ang executive at operational briefing na naglahad ng mga accomplishment o mga nagawa ng Eastmincom ngayong taong 2025. Pinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga exemplary achievement ng Eastmincom sa larangan ng internal security operations. Pinuri din niya ang patuloy na hakbangin upang tiyakin ang territorial na seguridad at suporta sa pagpapaunlad ng mga komunidad sa Eastern Mindanao. Kinilala rin ng Pangulo ang matagumpay na pagpapababa nila sa bilang ng mga counter-terrorism group sa ating bansa. Pinangako ng Pangulong Marcos Jr. ang patuloy na suporta nito sa pagbibigay ng kinakailangang pagsasanay at kagamitang militar. Ito ay sa kabila ng pagpaling ng tutok ng Armed Forces of the Philippines o AFP mula sa panloob na seguridad patungo sa mga hamon ng panlabas na seguridad ng Pilipinas. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Personal na ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Bocana Bridge Project sa Davao City na malapit na matapos ngayong Kapaskuhan. Ayon sa punong ehekutibo, ang naturang tulay na bahagi ng Davao City Coastal Bypass Road Project ng Administrasyong Marcos Jr. ay nakatakdang matapos sa December 2027. Anya, isa ito sa 4 na pangunahing proyektong bahagi ng legacy project ng kaniyang administrasyon na tatapusin nila sa Davao at mga karatig lugar nito. Dagdag ng Pangulo, layunin ng proyekto na mapabilis ang biyahe ng mga lugar na pinagdurugtong ng tulay at maisulong ang ekonomiya sa Davao. Ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kaya't malaking ginhawa, lalong-lalo na ay ngayon na magpapasko tayo. We will open the bridge on the 15th, December 15 gagawin na. Matatapos yung buong bypass by December 2027. Tapos na lahat ito all the way. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, pinuri ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Chinese contractor na tumulong upang mapabilis at maayos na maitayo ang Bocana Bridge at kabuuan ng proyekto. Aniya, maganda ang teknolohiya ng naturang Chinese contractor na dekalidad at tama ang presyo. Binati rin ng Pangulo ang Department of Public Works and Highways at mga kasama nito sa matagumpay na pagtutok ng ahensya para tiyaking maisakatuparan ang proyektong tulay sa Davao City. I'm congratulating the DPWH for their good attention to this matter, and lahat ng nagtrabaho rito, congratulations. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. hiningi ang tulong at pakikiisa ng mga nasa media kontra sa fake news. Itinuturing ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na isang malaking problema na kinakaharap ngayon na marami ang tungkol sa fake news. Sa pagharap ng Pangulo sa Malacanang press corps, sinabi nito marami silang ideya kung paano ito lalabanan, subalit kailangan pa rin anya ng tulong mula sa media. Binigyang diin ang punong ehekutibo na dapat itong pagtulungan ng mga pamahalaan at mga nasa pamamahayag na aniya tunay na may kredibilidad para kontrahin ang mga aniya walang basehan at walang katotohanang mga impormasyon. Sa una, sabi ng Pangulo, tila nakakatawa lang ang fake news, subalit ngayon maituturing na itong damaging o lubhang na kapaninira. Aminado ang Chief Executive na kailangan ng gobyerno ang suporta at tulong ng media upang maipaliwanag sa tao kung ano ang dapat paniwalaan at hindi. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita,
Pilipinas target na pataisin ng higit 60% ang pondo mula sa international bonds sa 2026. Si Melanie Valdez Reyes sa report. Plano ng Pilipinas na itaas ng mahigit 60% o humigit kumulang na $5.3 billion ang pondong malilikom mula sa pagbebenta ng international bonds sa susunod na taon bilang bahagi ng hakbang upang pondohan ang paghina ng economic growth sa gitna ng kinaharap na aligasyon ng korupsyon sa mga proyektong pang-infrastruktura. Ayon kay National Treasurer Sharon Almanza, balak ng Bureau of Treasury na bahagyang itaas ang pangungutang sa abroad ng 25% mula sa naunang planong 19% na bahagi ng kanilang debt management strategy. Sinabi ni Almanza na malapit nang pumili ang pamahalaan ng mga bangkong mamamahala sa unang bahagi ng capital raising na maaaring magsimula sa unang quarter ng Enero hanggang Marso. Kabilang sa posibleng ilabas na utang ang mga bonds na nakalaan para sa climate at social objectives. Ang planong ito ng BTR ay lumabas habang nagpapatuloy ang mga aligasyon ng korupsyon sa flood infrastructure projects na nagpasiklab ng malawakang protesta kaya nag-atas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na magpatupad ng malawakang reforma. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Issue ng Transportation Network Vehicle Service o TNVS shortage at price surge ngayong holiday season inaksyonan ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Si Mary Ann Bastasa sa balita. Agad nag-inspeksyon si Land Transportation Franchising and Regulatory Board LTFRB Chairman Attorney Vigor Mendoza II sa Terminal 3 ng NAIA para suriin ang operasyon ng mga bumabiyahing Transport Network Vehicle Service o TNVS sa naturang paliparan. Kasunod na rin ito ng mga reklamo kaugnay sa kakulangan ng masasakyan TNVS at paniningil pa ng sobrang pamasahe ng ilang driver o yung price surge ngayong holiday season. Tinutukan ni Chairman Mendoza ang aktual na sitwasyon sa lugar, gayon din ang mga bottleneck sa operasyon ng TNVS. Agad din itong nakipag-ugnayan sa mga kinaukulang kinatawan para makahanap ng agarang solusyon sa problema. Ayon sa LTFRB, titiyakin itong mas mapapabilis, ligtas at maaasahan ang TNVS service lalo na ngayong holiday season na mataas ang demand ng mga pasahero. Mula sa LTFRB para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang balita, nagsasagawa ang Commission on Filipinos Overseas o CFO ng mga home visits sa mga pamilyang Pilipino sa Japan. Sa programang Bridges on Air, iniulat ni CFO Community Correspondent o Osaka, Japan, Gray Panganiban Mayrong na isa ang home visit sa programa ng CFO upang kumustahin ang mga kalalagayan ng mga kababayang Pilipino sa Japan. Nag-oorganisa rin sila o ang CFO ng Focus Group Discussion o FGD sa mga estudyante at leader ng Filipino community sa Japan upang malaman ang kanilang mga suhestyon at rekomendasyon upang maisulong ang kapakanan at proteksyon ng mga Pilipino doon. Purpose po din ng home visit ay nga po para makita po natin ang estado ng buhay din nila dito, makamusta sila, malaman po kung ano yung mga challenges na na-encounter nila. At saka ano din po, baka meron din po kasi silang i-recommenda ng mga government programs po para sa kanila na nandito na pwedeng ma-provide po ng ating Philippine government. Si CFO Community Correspondent to Osaka, Japan, Gray Panganiban Mayrong. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Isa sa pinakamalaking hamon ng mga overseas Filipinos ang mental health. Sa programang Bridges on Air, ipinaliwanag ni CFO Community Correspondent to Osaka, Japan, Gray Panganiban Mayrong na maraming mga Pinoy sa Japan ang nagkakaroon ng depresyon dahil malayo sa kanilang pamilya. Hinikayat ni Mayrong ang mga kapwa Pilipino sa Japan na huwag mag-atubiling humingi ng tulong kung kailangan ng tulong. Tiniyak nitong handa ang CFO sa pamamagitan ng kanilang mga trained counselors na magbigay ng support o suporta lalo na sa mga nakararanas ng mental health conditions.
Isang problema po na nakukwento po sa amin sa mga home visits po namin is more on sa language barrier. Siyempre po, yung mga iba din po ang mga challenges na experience din po nila ay depression. Ayan, dahil malayo din sa pamilya. Usually yung iba mga recommendation din po namin is meron nga po tayo mga support networks po available para sa kanila. Isa din po doon ang Commission on Filipinos Overseas, binabanggit namin na kapag kailangan po nila ng support network ay meron po kaming mga empleyado ng Commission on Filipinos Overseas. Ito sa Japan, Gray Panganiban, mayroong Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Yan po ang ating nakalap ng mga national news. Antabayanan po ang ating pagbabalita sa mga kaganapan sa ating mga rehiyon para sa regional news. Paalala muna mula sa himpilan. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGov.ph Super App. Pwedeng-pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGov.ph Super App. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito na po ang mga balita para sa ating regional news ngayong araw na ito. Pamahalaang panlalawigan ng Kalinga, binigyang pugay ang natatanging kontribusyon ni National Living Treasure Awardee Alonzo Saclag sa pagpapanatili ng kultura. Magbabalita si Amelia Bumatnong ng RP Tabuk. Binigbig ti lokal na gobyerno ti Kalinga itinaysang sangayan na kontribusyon ken legacy nga imbati ni National Living Treasure Awardee Alonzo Saclag iti Lubwagan babaen iti sangguniang palalawigan resolution. Nayawat dayto iti pamilya ni Saclag kabayatan iti ecumenical mass iti Calmansa di provincial capital. Sigon ti Provincial Information Office iti resolusyon katak serbia simbolo iti panagrespeto, panagyaman ken panangbigbig iti serbisyo ken kontribusyon na ng runa iti kultura ken sining. Pasat iti seremonya pinadayawan dagiti local officials iti napatag nga akam na akas mentor, cultural leader, ken nangitan tandudo iti Kalinga Heritage. May nagiti daytoy kinumpirma ni Governor James Seduba ang may sayangkat iti state funeral para kinisaklag into December 7 sa Jay Lubwagan. Tapno masigurado iti naurno sa seremonya, dago sa nagtaripnong dagiti masaknan nga ahensya may naig iti seguridad, medical support, ken logistical operations. May palagip ang nagunod ni Saclag iti gawad sa Manlilikan ng Bayan Award iti 2000, gapo iti kinalaing ken dedikasyon na iti Kalinga Traditional Arts. Pimusa isuna iti November 29, 2025, iti tawon nga 83. Manibod DZRK Tabuk, Amelia Bumatong para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Amelia Bumatnong.
Bagong ambulansya ipinagkaloob ng PAGCOR sa lokal na pamahalaan ng San Carlos City, Pangasinan. Si Sara Kayabyab ng RP Dagupan sa balita. In palimalaod sa lokal na gobyerno sa San Carlos City, Jadluyaga, Pangasinan, subalon ambulansya yanan lapod Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR, jad ginawadan turnover ceremony. Unungod sa lokal na gobyerno, agamoran iya lapod sa tulong tan inisyatibo ng 3rd District Representative Rachel Arenas. Unungod saya, misasalamat ya balag sa lokal na gobyerno at sa panibalon na awat tan tulong yan na usar da para mokso ya pangiter ya serbisyo ya abiglaman ed amina sakop dan barangay. Akabatan ya 20 hanggang 30 pasyente agaw-agaw so natutulungan na libren ambulansya. Katumbas iya ya 6 lasos hanggang 9 na lasos sa pasyente binulan ya naiitda na maokso ya transportasyon. Paunlad saray ospital tan aromniran health facilities. Sa paniiter na unyaran balon ambulansya at panaknak ya say gobyerno at labay to na yasingger at sari tutuo so nanduruman serbisyo ya napinabangan na karaklan. Manlalapod Dagupan City, Sara Kayabyab para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Sara Kayabyab. 4 Green Star rating iginawad ng Department of Health o DOH sa 3 mga ospital sa lalawigan ng Palawan. Magulat si Miriam Basig ng RP Palawan. Inkilala iinggawaran ni ang 4 Green Star rating ang Department of Health igpagi sa Health Facility Bureau ang 3 ka ospital ang probinsyang gobyerno yang Palawan tungod sa mausay nga pagpaimplementary ang Green Health Facility Standards. Jay ang Aborlan Medicare Hospital, Nara Municipal Hospital ig Southern Palawan Provincial Hospital sa Brooks Point. Personal nga ingdawati ang mga chief ang ospital nga sanda Dr. Amabel Labor, Dr. Maria Arlene Josue ig ni OIC Chief Dr. Stanley Manuel ang pagkilala igdengeg sa natabong 2025 Green and Safe Health Facilities Recognition sa Manila kasangapon Desyembre 3, 2025. Ing tawan dengeg ang mga ospital base sa DOH Green Viability Assessment matapos ma-maintenar ang matas nga marka datong 2024 ig 2025, partikular sa environmental responsibility ig disaster resilience kabilang ang energy ig water efficiency, waste management, climate resilience ig indoor environmental quality. Pero sa mga ospital iyang gobyerno ang Palawan ing tawanda pariyong dengeg ang ospital iyang Palawan ig Culyon Sanitarium and General Hospital nga pariyong DOH retained hospital sa Palawan. Ang pagkilalang dya ay pamatod nga matibay ang suporta ig klaro ang prioridad iyang gobyerno ang probinsya sa serbisyong pangkalusugan para sa mga Palawenyo. Alindigi sa Puerto Princesa, Palawan, dya si Miriam Tejada Basig, Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat kay Miriam Basig. Christmas Village sa Calbayog opisyal nang binuksan sa publiko. Narito ang report ni Charmaine Perito ng RP Calbayog. Opisyal na nga ginabrehan ang halad sa Pasko 2025 o ginlansar ang tinuig nga Christmas Village sa Calbayog Samar na puno ang syudad san kahayag, musika ug dekorasyon. Yan nga Pasko ang panahon san pagkatitirok, paglaom ug pagbalik san kalipay kahuman ang mga hagit sa naglabay nga mga bulan. Sa pahayag ni City Vice Mayor Rex Daguman, iya pahinumdom sa ngatanan nga ang diwa san Pasko ang aada sa paghigugmaay ug pag-aruga dirila sa mga igkasi kundi pati sa kalugaringon. Sa mensahe naman ni City Mayor Raymond Uy, iya gintagan doon ang pagkaurusa ug paghatag san kalipay sa mga pamilya yana nga panahon. Nagpaabot naman inspirasyon si Kako OIC Maria Salome Roleda nga nagpapahinumdom san kapasidad san mga Calbayognon nga tumindog bisan pa pera ka beses nga pag-agi san kalamidad. Ginatos-gatos ng mga residente ang nag-atender san ginbuhat nga opening ceremony. Abrido na liwat sa publiko ang Christmas Village kundiin highlight ang giant Christmas tree. Tikang sa Radyo Pilipinas Calbayog, Charmaine Perito Balvas, Radyo Pilipinas World Service.
Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Charmaine Perito. PhilHealth Regional Office Caraga nangunguna sa client satisfaction measure sa Area 4, Mindanao at pangalawa sa buong bansa. Magulat si Nerissa Espinosa ng RP Tandag. Mapasigarbohon nga gitaho sa PhilHealth Regional Office Caraga pinaagi sa ilang Regional Vice President Michael Gibson Hernandez ang accomplishment sa ilang buhatan alang sa tuig 2025. Sa gipaygayon nga handog pasasalamat with stakeholders recognition and awarding ceremony, gipakita ni Hernandez kung asa nakaron ang PhilHealth Caraga tungod na usab sa tabang sa ilang mga stakeholders sama sa hataas nga membership rate, collection, payment ug operations. Ang PhilHealth Regional Office Caraga mo'y nanguna sa tibok nasod ug tungod niini mapasalamaton sila sa mga suporta gikan sa mga stakeholders sama sa mga health facilities, employers, media partners ug ang mga lokal nga panggamhanan sa tibuok rehiyon. Gikan sa RP Tandag kini si Nerissa Espinosa alang sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat, Nerissa Espinosa. Mga barangay frontliners sa Sulu sumalang sa Barangay Tanod sa Turismo Training ng Department of Tourism Region 9. Balitang hatid ni Eloisa Mohamad ng RP Hulo. Liabay sa Department of Tourism ato DOT ha Region 9 na tuadlo pag-anari naon kay man barangay Tanod diwan kay man barangay frontliner ang mga barangay sinapi pasisila lupa sug lamud din Hulo Indanan patikul Iban Maimbung. Bahagi ni si Barangay Tanod sa Turismo Training. Dunhay ni matanto sa kap iwan aon juko pamaham may mga barangay Tanod magsangsa bilang tour guide pa mga mamimisita domestic iban misan foreign tourist palukal nila. Kahihay ni tanto'y kapakilatod marayaw pa mga mamimisita in pangadatan. Iban sa sila sinukal gawihon nila sa pamutod mga tao dun haini in makaiban kanila maglibot. Habay tayo Wenceslao Galeza Jr., Chief Tourism Operations Officer sa DOT 9, hambok kini training ipagdihil sina DOT hamaksud katabangan in pakaniya kauman ikapakila marayaw in lokal nila. Ang iniya bukod sa jahat lingkat sin lokal in paggawihon si mga tourist. Lapay tayo sa mga mabaya ingatun, iban maksud sin kamatauran na paglibot in hatiyon in adat, iban sa sila sinambok lokal. Dengan RP Hulo, Eloisa Muhammad para Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Narinig po ninyo ang mga balita mula po sa iba't ibang lalawigan dito sa Pilipinas sa pamamagitan po ng ating regional news. Susunod po ang ating balitang negosyo at kalakalan at balitang pampalakasan mula kay Leo Magpayo sa pagbabalik po iyan ng programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov.ph app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov.ph app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya huwag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang balitang negosyo at kalakalan. Iniulat ng Philippine Statistics Authority o PSA ngayong Biyernes na bumagal ang inflation sa 1.5% noong Nobyembre, mas mababa kaysa sa 1.7% na naitala noong Oktubre at Setyembre. Pasok ito sa tinukoy na forecast range ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na 1.1 hanggang 1.7%. Mula Enero hanggang Nobyembre, nasa 1.6% ang average na inflation, mas mababa sa target ng pamahalaan na 2 hanggang 4%. Sa antas pambansa, bumaba ng 0.3% ang food inflation noong Nobyembre kumpara sa 0.2% pagtaas noong nakaraang buwan. Ang core inflation na hindi kasama ang piling pagkain at enerhiya ay bumagal din sa 2.4% mula sa 2.5% noong Oktubre. Ang mababang inflation ay nagbigay daan sa BSP na magluwag ng monetary policy sa gitna ng paghina ng ekonomiya. Inaasahan ang isa pang rate cut ngayong buwan matapos ang mababang paglago sa ikatlong quarter. Gayunpaman, binalaan ng pangunahing development economist ng bansa na malabong maabot ng Pilipinas ang mas mababang dulo ng target na 5.5% hanggang 6.5% paglago para sa taong 2025. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakikipagtulungan ang Department of Trade and Industry o DTI sa World Bank upang palakasin ang sektor ng export ng Pilipinas sa pamamagitan ng bagong programang susuporta sa pagpapataas ng kompetisyon. Inilunsad ang inisyatibong ito para sa 2026 sa Exporters Week sa Mandaluyong City. Ayon kay Export Marketing Bureau o EMB Director at Export Development Council o EDC Executive Director Bianca Pearl Sikimte, may lingguhang pagpupulong ang DTI at World Bank upang ayusin ang programa na magbibigay ng technical at financial na tulong. Wala pang tiyak na halaga, ngunit binigyan din niya na ito ay magiging malaking suporta para sa exporting community. Layunin ng programa na magpadala ng mga consultant at eksperto upang gabayan ang mga exporters sa pagpapabuti ng quality management systems at pagsunod sa mga sertipikasyon. Ang pagsunod ay nangangailangan ng pamumuhunan sa makabagong teknolohiya at dagdag na pagsasanay para sa mga manggagawa. Ang suporta ay inaasahang pagsasama ng grants at concessional loans. Binanggit din ni Sikimte na may access ang mga exporter ng Pilipinas sa humigit kumulang 200 pangdaigdigang merkado, ngunit nakatuon lamang sa 10 destinasyon na bumubuo ng 81.6% ng kabuuang export. Kabilang dito ang Estados Unidos, Japan at Hong Kong, China, South Korea, Thailand at Singapore, Netherlands, Taiwan at Germany. Aminado siyang bumaba ang bilang ng mga exporter dahil sa pagsasanib ng maliit o maliliit at malalaking kumpanya at sa desisyon ng ilang mamumuhunan na tumutok na lamang sa lokal na merkado. Gayunman, ayon sa datos ng Philippine Statistics Authority, tumaas ng 11.4% ang export noong Oktubre sa 7.39 na bilyong dolyar, habang ang kabuuang export sa loob ng 10 buwan ay lumago ng 13.8% sa 70.43 bilyong dolyar.
Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inanunsyo ng Department of Agriculture o DA nitong Biyernes na ang presyo ng imported na sibuyas at carrot ay dapat nasa 120 piso kada kilo, kasabay ng pagtatakda ng Suggested Retail Prices o SRPs para sa ilang pangunahing agri-imports. Nilinaw ni DA spokesperson Assistant Secretary Arnel de Mesa na sakop ng 120 piso kada kilong SRP ang parehong pula at puting sibuyas. Dagdag pa niya, pinayagan na rin ng DA ang pag-angkat ng carrot dahil sa kakulangan ng lokal na supply. Kasabay nito, itinakda rin ng pamahalaan ang SRPs para sa baboy. Ang yempo, lokal man o imported, ay 370 piso kada kilo, habang ang kasim ay 330 piso kada kilo. Binanggit din ni De Mesa na malaki ang ibinaba ng kaso ng African Swine Fever o ASF. Mula sa humigit kumulang 1,000 kaso noong ikatlong quarter ng 2024, bumaba ito sa 100 hanggang 200 kaso ngayong taon. Samantala, nananatiling mataas ang presyo ng galunggong. Ang imported ay 300 kada kilo, habang ang lokal ay 400 piso kada kilo. Ipinaliwanag ng DA na isa sa mga dahilan ay ang closed fishing season na tatagal hanggang Enero at 31, 2026. Binigyan din ng pamahalaan na layunin ng mga SRP na patatagin ang presyo ng pagkain, protektahan ang mga mamimili at tiyakin ang patas na kalakaran sa gitna ng mga hamon sa supply at panganib sa sektor ng agrikultura. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Dapat maghanda ang mga motorista sa panibagong galaw ng presyo ng langis sa susunod na linggo, kung saan inaasahang tataas ang gasolina habang bahagyang bababa ang presyo ng diesel at kerosene. Batay sa 4 na araw ng kalakalan sa Mean of Platts Singapore o MOPS, tinatayang tataas ang presyo ng gasolina ng piso at 10 sentimo hanggang piso at 30 sentimo kada litro. Sa kabilang banda, maaring bumaba ang diesel ng 10 sentimo hanggang 30 sentimo kada litro at ang kerosene ay posibleng mag-rollback ng humigit kumulang 45 sentimo kada litro. Ayon sa Department of Energy o DOE, Oil Industry Management Bureau o OIMB, patuloy na nakakaapekto ang mga geopolitical risks sa pandaigdigang supply. Kabilang dito ang pag-atake ng Ukraine sa mga pasilidad ng langis ng Russia ngayong linggo na maaaring magdulot ng panibagong pagkaantala, gayon din ang tumitinding tensyon sa pagitan ng Estados Unidos at Venezuela. Gayunman, nananatiling may pag-asa ang ilang leader ng industriya. Ayon kay Jetty Petroleum Incorporated President Leo Bellas, lumambot ang middle distillate market dahil sa posibilidad ng kapayapaan sa Russia-Ukraine na nakapagpabawas ng pangamba sa supply. Dagdag pa niya na nananatiling sapat ang pangdaigdigang supply na sinusuportahan ng mas mataas na export mula sa China. Gayunpaman, binigyan din ni Bellas na nananatiling masikip ang merkado ng gasolina sa Asia. Sa huling galaw ngayong linggo, bumaba ang diesel ng 2 piso at 70 sentimo kada litro, kerosene ng 3 piso at 20 sentimo, habang tumaas ng 20 sentimo ang gasolina. Ipinapakita nito ang pabago-bagong merkado ng langis at ang epekto ng mga pandaigdigang kaganapan sa lokal na presyo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Biyernes, ika-5 ng Disyembre,
Ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 59 na piso at 7 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 45 piso at 60 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 8 piso at 35 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 59 na sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 78 piso at 73 sentimo. Nasa 68 piso at 79 na sentimo ang euro, 42 piso at 33 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nagkakahalaga ng 15 piso at 74 na sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang ating balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala. Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Alam mo ba na ang Pacific Ring of Fire ay tahanan ng mahigit 75% ng mga aktibong bulkan sa buong mundo? Matatagpuan ito sa paligid ng Pacific Ocean at dito nagaganap ang pinakamaraming lindol dahil sa patuloy ng paggalaw ng mga tectonic plates. Sa Pilipinas, bahagi tayo ng Pacific Ring of Fire kung kaya't madalas tayong makaranas ng pagputok ng bulkan at mga lindol. Meron tayong mahigit na 20 aktibong bulkan, kabilang dito ang Bulkang Mayon, Taal at Mount Pinatubo, ilan sa mga pinakakilalang bulkan sa buong mundo. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang Sports Balita. Pinili sina NLEX Starguard Robert Bolek, rookie Dolph Panopio, free agent Justin Chua at collegiate standouts Allen Liwag at Cedric Manzano upang kompletuhin ang roster ng Gilas Pilipinas para sa 5-on-5 basketball sa ika-33 edisyon ng Southeast Asian Games o SEAG sa Thailand. Bagamat wala pang opisyal na anunsyo mula sa Samahang Basketball ng Pilipinas o SBP, nakumpirma sa opisyal na listahan ng Philippine Delegation noong Disyembre 4 ang paglahok ng 5 manlalaro. Sasanib sila sa 8 holdovers mula sa nakarang lineup matapos ma-flag ng SEAG Organizing Committee ang ilang manlalaro dahil sa eligibility rules. Kabilang sa mga nanatili sina 3D Ravenna, Ray Parks Jr., Matthew Wright at VJ Pre. Nadagdag din sina Jamie Malonzo, Von Pesumal at Abu Trotter bilang kapalit matapos umatras sina Jason Breckman, Dave Ildefonso at Jeyo Chu upang tutukan ang kampanya ng Abra Weavers sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL. Inaasahan sanang makakasama sina Justin Brownlee at Ange Kawame, ngunit binawi ng mga organizer ang naunang desisyon sa passport-only eligibility rule. Dahil dito, naapektuhan din sina Remy Martin, Mike Phillips, Kimani Ladi at Brandon Guanuelas-Rosser. Ang pabago-bagong patakaran ay nagdulot ng kalituhan at pagkaantala sa paghahanda ng koponan. Sa kabila ng hamon, nagpapatuloy ang ensayo ng Gilas kasama ang 8 manlalaro habang hinihintay ang pinal na desisyon. Target ng Nationals na ipagtanggol ang kanilang dominasyon sa SEAG basketball matapos muling masungkit ang ginto sa Cambodia kung saan nanalo ang Pilipinas ng lahat maliban sa 3 titulo sa huling 24 na edisyon. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
Samantala, umakyat ng isang pwesto ang Gilas Pilipinas sa pinakabagong FIBA World Rankings matapos nitong walisin ang Guam sa unang window ng 2027 World Cup Qualifiers. Nasa ika-36 na pwesto na ngayon ng Nationals sa buong mundo at ika-7 sa Asia ayon sa ulat na inilabas nitong Huwebes, Disyembre 4. Ang bahagyang pag-angat ay bunga ng dalawang malalaking panalo kontra Guam, 87-46 away at 95-71 sa home court. Gayunman, nananatiling dalawang pwesto ang ibinaba kumpara sa dating rank na number 34 bago ang FIBA Asia Cup noong Agosto. Ang ikapitong pwesto ng Gilas sa continental na torneo ang nagdulot ng pagbagsak sa ika-37 na pwesto. Sa Asia, halos walang nagbago sa leaderboard. Nangunguna pa rin ang Australia, Japan, New Zealand, Iran at China bilang 5 pinakamalakas na koponan sa rehiyon. Ang Boomers na makakaharap ng Gilas sa ikalawang window sa Pebrero ay nananatiling ika-6 sa mundo at tanging Asia-Pacific team sa loob ng top 20. Sumunod ang Japan sa number 22, New Zealand sa number 25, Iran sa number 26 at China sa number 27 kahit natalo ng sunod-sunod sa South Korea. Umakyat din ang Lebanon ng 2 pwesto sa number 28, ika-6 sa Asia. Nananatili sa kanilang rank ang Jordan na 38 at Korea na 56, habang pumasok sa Asian Top 10 ang Saudi Arabia matapos umangat sa number 63 at maungusan ang Chinese Taipei. Sa pandaigdigang rank, nananatiling number 1 ang Estados Unidos, kasunod ang Germany, Serbia, France at Canada. Ika-6 ang Australia, habang kumukumpleto sa top 10 ang Spain, Argentina, Lithuania at Brazil. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Magsasani puwersa sina Belia Belen at Angel Canino kasama ang veteranong setter na si Gia de Guzman habang magpapadala ang Pilipinas ng halo-halong kabataan at experienced na players sa women's volleyball sa ika-33 edisyon ng Southeast Asian Games o SEAG sa Thailand sa susunod na linggo. Kasama sa 14 na manlalaro na inilabas ng Philippine Olympic Committee o POC nitong Disyembre 4, sina Don Katindig, Madi Madayag, Vanny Gandler, Justine Jazareno, Ea Laure, Shaina Nitura, Del Palumata, Amy Provido, Eliza Solomon, Alea Malaluan at Mars Alba. Sa lineup, tanging sina De Guzman at Palumata ang bumalik mula sa nakarang edisyon sa Phnom Penh, Cambodia, kung saan nagtapos ang Filipina Spikers sa ika-4 na pwesto sa likod ng Thailand, Vietnam at Indonesia. Sa men's side, halos kapareho ang roster sa FIVB World Championships noong Setyembre ang ipapadala ng bansa. Pinangungunahan nina Brian Bagunas at Mark Espejo. Kasama nila sina Kim Malabunga, Lloyd Josafat, Vince Lorenzo, Joshua Retamar, Jericho Adahar, Leo Orjales, Buds Budin, Renzuel Tagibolos, Josh Ibanez, Albocari Sali, Louis Ramirez at Jade Desquitado. Sa ilalim ng Italian coach na si Angiolino Frigoni, target ng Alasmen na ipagpatuloy ang momentum mula sa kanilang makasaysayang panalo laban sa African champion Egypt, ang kauna-unahang global victory ng bansa. Sa Phnom Penh, nagtapos sila sa ika-6 na pwesto sa likod ng Indonesia, Cambodia at Vietnam. Hangad ng men's team na muling makuha ang silver medal finish noong 2019 na tumapat sa pinakamagandang resulta noong 1977 Kuala Lumpur Games. Samantala, nais ng women's squad na putulin ang 4 na magkakasunod na ika-4 na pwesto mula 2017 at muling makabalik sa podium na huli nilang nagawa noong 2005 sa Bacolod. Huling nakakuha ng ginto ang Pilipinas noong 1993 sa Singapore bago dominahin ng Thailand ang sumunod na 14 na edisyon.
Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Asahan ang isang matinding bakbakan sa Sabado, Disyembre 6 sa Smart Araneta Coliseum kung saan magtatagpo ang De La Salle University at National University para sa huling pwesto sa UAAP Season 88 Men's Basketball Finals. Pinilit ng Green Archers ang do-or-die Game 2 matapos nilang tuluyang makalusot sa depensa ng NU sa pamamagitan ng 87-77 panalo noong Miyerkules. Target ng Lasal na tapusin ang serye at makaharap ang UP Fighting Maroons sa kampyonato matapos talunin ng Maroons ang UST Growling Tigers. Gayunman, hindi magiging madali ang laban. Determinado ang NU na nanguna sa eliminations na bumawi at ayusin ang mga pagkakamali sa unang laro. Nagkaroon ng 17 turnovers ang Lasal kumpara sa 15 ng NU, ngunit nakahanap sila ng sigla mula kina Jacob Cortez at bumalik na guard na si Kean Baclaan na parehong nagbigay ng malaking kontribusyon mula sa bench. Nagambag din sina team captain Mike Phillips, Boris Marasigan, JC Makalalag at mga reserves na sina EJ Goliena, Luis Pablo at Mason Amos upang man-neutralize ang scoring ng NU Stars na sina Jake Figueroa at Omar Jan na nagtala ng 20 at 12 puntos. Para manatiling buhay, kailangan ng NU na masuportahan ng gusto sina Figueroa at John ng kanilang mga kakampi tulad ni Steve Nash Enriquez, Jojo Manansala, Reinhard Jumamoy, Mark Parks, Jello Santiago at PJ Palachelo. Samantala sa Women's Division, mauuna muna ang finals rematch ng UST Golden Tigresses kontra NU Lady Bulldogs bago ang laban ng Lasal at NU. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangukas sa ating segmentong sports balita, handang muling gumawa ng marka ang Pilipinas sa 2025 Asian Youth Para Games sa Dubai, United Arab Emirates mula Disyembre 7 hanggang 14 sa pamamagitan ng pagpapadala ng 48 atleta na puno ng determinasyon. Ang biennial meet o biennial na torneo ay nagsisilbing pangunahing plataforma para sa kabataang para-athletes sa Asia na nagbibigay ng mahalagang international exposure at pagkakataong maging susunod na henerasyon ng mga kampyon. Ayon kay Milet Santiago Bonoan, Chief of Mission ng bansa, may malaking potensyal ang koponan. Sasali ang mga atleta sa siyam na sports. Pinangungunahan ng goalball ang lineup na may 12 manlalaro, 6 sa men's division at 6 sa women's side, sinundan ng athletics na may 10 kalahok. 7 para swimmers ang kasama, gayon din ang tig-4 na atleta sa powerlifting, table tennis at wheelchair basketball. 3 ang lalahok sa badminton, habang tig-2 naman sa boccia at archery. Binigyan din ni Santiago Bonoan na higit pa sa medalya, mahalaga ang mensahe ng inclusivity at empowerment. Sa nakaraang edisyon sa Manama, Bahrain, nakakuha ang Pilipinas ng isang ginto mula kay para-swimmer Ariel Joseph Aligarbes, bukod pa sa 6 na pilak at 2 tanso sa swimming, athletics at table tennis. Lumipat na si Aligarbes sa senior level, nagwagi ng medalya sa Asian Para Games at lumahok sa World Para Swimming Championships. Kabilang sa mga dating medalistang Pilipino, sina Paralympian swimmers Angel Autumn at Gary Behino at mga para-table tennis players na sina Lynard Sultan at Mary Eloise Sable na parehong nagwagi ng medalya sa doubles events sa ITTF World Para Future Tournament sa Chinese Taipei noong Hunyo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang balitang artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pagkalipas lang ng ilang paalala.
Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagling Kaalaman. Mahilig ka bang kumanta? Ba't di papatulan ang pagsuyong nagkulang? Bukod sa pinagagaan ng iyong pakiramdam, ay pinalalakas pa ang iyong lungs. Ang pagkanta ay nakakatulong din para labanan ang iyong stress at ikaw ay makapag-relax. Nakakatulong din ito sa pagpapabuti ng iyong memorya at pag ikaw ay nakakaranas ng hirap sa buhay. At ang good news, ang pagkanta ay para sa lahat. Let it go! Nasa tono ka man o wala. And here I stand. Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagling Kaalaman. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at halu-halu-halu magandang araw sa ating mga chismoso at chismosong nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Ipinahayag ng aktres na si Ara Mina na hindi na siya interesadong pumasok sa larangan ng politika at pipiliin na lamang na pagtuunan ng pansin ang kanyang mga negosyo at karera sa showbiz. Ayon kay Ara, kinokondisyon na niya ang sarili na wag nang tumakbong muli dahil napabayaan niya ang kanyang mga negosyo noong kampanya ngayong taon. Plano niyang maglunsad ng mga bagong produkto sa susunod na taon at ipagpatuloy ang kanyang foundation work. Nilinaw ng aktres na hindi siya nagsisi sa kanyang pagtakbo. Anya, quote-unquote, you win, you lose. Ngunit napagtanto niyang maaari pa rin naman siya makatulong sa kapwa kahit wala siya sa posisyon. Matatandaang tumakbo ang aktres na si Ara bilang konsehal ng District 2 ng Pasig City noong 2025 elections sa ilalim ng tiket ni Sara Diskaya. Nang tanungin tungkol sa post-election climate at mga kontrobersya ngayon, nanatiling neutral si Ara at wala siyang masamang tinapay laban sa kahit kanino at ipinagdarasal niya ang ikabubuti ng bansa. Bukod sa negosyo, ibinahagi rin niyang may niluluto siyang bagong showbiz project sa susunod na taon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, buong pusong ibinahagi ng TV host na si Drew Arellano ang kanyang karanasan bilang ama sa 5 anak nila ni Ia Villania. Inamin ni Drew sa isang panayam na bagamat mahilig sila sa bata, hindi nila inaasahan na aabot sa 5 ang kanilang magiging anak. Ibinunyag niyang hindi planado ang huling 2 kanilang anak na naging dahilan kung bakit siya nagdesisyon na ring magpa-vasectomy. Gayunpaman, itinuturing niya itong malaking blessing lalo na't nakikita niyang lumalaki ang mga bata na mayroong kalaro sa isa't isa. Ipinagmalaki rin ni Drew ang magkakaibang personalidad ng kanilang mga anak. Itong si Primo na mahilig sumayaw at isa nga daw na overthinker. Samantalang si Leon na napaka-lively. Habang si Duday ay malambing at mapagmahal naman at samantalang itong si Astro ay mahilig gumaya ng mga napapanood at mag-costume. At ang kanilang bunsong si Anya ang bunsong mahal ng lahat ng Villania family. Pagdating sa pagpapalaki, nananatiling positibo si Drew sa kaligtasan ng mga bata sa mundo ngayon. At binigyan din nila ni Iya ang outdoor activities at sports tulad ng gymnastics, karate at obstacle course racing bilang pundasyon ng mga bata. At mahigpit din nilang nililimitahan ang paggamit ng gadget sa 1 oras lamang tuwing Biyernes at Sabado upang masulit ang kanilang pagkabata. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon.
Samantala, nagbahagi ng mga detalye ang pambato ng Pilipinas at Miss Universe 2024 third runner-up na si Atisa Manalo tungkol sa kanyang naging laban at mga kontrobersyang kinaharap. Itong Miss Universe 2025 third runner-up na si Atisa Manalo. Aminado ang beauty queen na si Miss Venezuela Stephanie Abasali ang kanyang nakitang pinakamahigpit niyang katunggali. Ayon sa kanya, may dala siyang takot mula sa kanyang Miss International stint kung saan tinalo siya ng Venezuela. Dagdag pa niya, talagang agaw pansin ang ganda nito na parang ang manika. Samantala, nilinaw niya na hindi ito kailanman inialok sa kanya ang title na Miss Universe. Bagamat inamin niyang sinabihan niya ang kanyang mentor na si Jonas Gafford na huwag tanggapin kung sakaling ialok, nananatiling assumption lamang ito dahil wala namang opisyal na offer mula sa organisasyon. Nang tanungin naman kung dismayado ba siya sa resulta, sinabi ni Atisa na hindi at ang eksaktong tugon niya ay not at all. At nakatuon na umano siya sa kanyang pangarap na maging Miss Universe at hindi nagpapa-apekto sa mga drama sa paligid. At ito, matapos ang 18 taong paghahanda, sinabi ni Atisa na narating na nga niya ang kanyang ultimate destination. At sa pagtatapos ng kanyang pageant journey, pagpapatuloy niya ang kanyang trabaho kasama ang non-profit organization na Alon Academy na naglalayong tulungan ang mga batang mula sa mahihirap na pamilya sa pamamagitan ng edukasyon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At wala na po tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismis sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Bea de Guzman. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang kabuuan natin programang Ang Pilipinas Ngayon. Maraming salamat sa ating mga nakasama sa technical side na Milo Junela at Hiro Lucero sa ating Wirecast. Maraming salamat din sa ating executive producer Jerome Toledo na siya rin naghatid ng ating balitang showbiz sa mga nagulat mula sa iba't ibang lalawigan ng ating bansa para sa ating regional news. Kay Leo Magpayo para sa balitang business at sports at maraming salamat din sa ating station manager Mr. Ray Sampa. Hanggang sa susunod na edisyon ng ating programa Ang Pilipinas Ngayon, ito po si Bea Gaza de Guzman. Magandang araw. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon.